Eto na ang sign mo para mag-Boracay. Bakit ka mo? Bukod sa napakagandang beach ay sadya namang napakasarap ng food trip dito. Dini ako nag-celebrate ng birthday kasama ang aking pamilya. Tunay naman kami ay umuwi na busog at may ngiti sa aming mga labi. Panoorin mo ang buong food trip na to dahil lahat ng klase ng food trip ay narito. Kasama ang pinakasulit na buffet na hindi mo dapat palampasin. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Siyempre, pag nasa Boracay ka, kailangan mo mag 2 seasons dahil sa dalawang dishes na talagang pinupuntahan din. Aring 2 seasons ay talagang legendary na din sa Boracay. Ari sadyang haba ng pila din lagi, kaya inagahan namin mga ngayon, mga 3 PM. Dalawa ang must try din, yung 4 cheese pizza saka yung oyster sisig. Ari na ang sikat na 4 cheese pizza ng 2 seasons. Sabi nga nila, kulang ang pagboborakay mo kung hindi ka nag 4 cheese pizza din. Napakasimple naman ng pizza. Yan, so 4 cheese yan. I'm assuming ari ang 4 cheese yung naka-topping na yan. Na-try ko na naman to dati. Request ng aking kapatid na mag 2 seasons daw kami. Tapos yan ay thin crust, tapos crunchy ang crust niyan. Kasama ng aking mommy, daddy, Maris. Karing order ng aming family. So, umorder din sila ng sinigang na baboy. Tapos si Miyaka, umorder ng fish and chips. At rin na ka-partner ng kanilang 4 cheese pizza, yung oyster sisig. Yan, nahaluin na sir. Doon. Pinigaan na ng kalamansi. Bango. Tapos yung egg, yeah, may ano pala dyan, may heart pala dyan. Oh, sarap na. Aray na, ba? Kailan ko ba last na natimusan na rin? Yeah, sabi ko sa inyo na thin crust, tapos really crunchy. Kita nyo yung tigas, oh. Hindi floppy. First bite. Thank you, Lord! Yung crust niya, parang parang sky flakes ang lasa, saka yung texture ganun. Actually, hindi sky flakes pero ganun. Yung crackers, ano bang tawag sa crackers? Nakalimutan ko ang tawag sa crackers, pero parang ganun. Kaya medyo kakaiba yung lasa ng crust niya. Pero ito naman, kumbaga, marami na rin nagaganyan sa Manila Pero syempre, iba yung nasa Boracay. Ari naman yung kanilang oyster sisig. Nung the last time na narinig kami, yung oyster sisig yung mas na-enjoy ko. Tingnan natin if that's still the case today. Oyster sisig. Between the two, no contest, mas gusto ko talaga yung oyster sisig. Ito yung yung oyster sisig nila yung kukunti lang yung kayang makagaya. Kasi itong 4 cheese pizza nila, ang dami nang nakagaya nito Pero itong oyster sisig, yung freshness nung lasa ng dagat, nalalasahan mo pa yung dagat. Tapos really crispy, tapos creamy. May konting anghang, panalo to. Speaking of konting anghang, itong 4 cheese pizza, mag-benefit talaga yan sa konting Tabasco. Tapos, i-adjust natin itong cheese na to para makakagatan. Rinig yung crunch na yun. Tapos, ang hako din edi yung 4 cheese pizza, i-adjust mo yung cheese. Tatapingan mo na rin oyster sisig, tapos Tabasco. Panalo. Yan yung kapatid ko, umorder ng sinigang. Kasi masarap daw yung sinigang din Tikman nga natin. Ari ang asim na hinahanap ko. Home cook. Yung home cook na asim. Wow. Sarap sana magkanin din pero marami pa tayo kakainan. Pero yung sinigang nila, must try din. How's the fish and chips, baby? Good?
Pero again, marami magsasabi sa inyo na parang sakto lang, 4 cheese pizza, oyster sisig. Pero kasi itong Two Seasons, naging ano na rin parang tradition na rin talaga na basta nag-Boracay ka, kailangan mo kumain dito. Kaya kasama siya sa ating Boracay Food Crawl. See you sa next one. Ari yung tinatawag nila na Willie's Rock. Yan yung may grotto. Marami sa dyan nagpapapicture dyan. Isa rin sa dyan sa pinaka-iconic na landmarks, na tourist attractions din sa Boracay. Yan, marami din yan mga roadside na mga ihaw-ihaw saka mga chori burger. Pero doon tayo sa sinasabi nila na orig. Yan na rin mga paraw. Yan pag sunset, pwede kang sumakay dyan. Maganda ang view ng sunset dyan. Yun nga lang, nag-uulan, nag-aambon. Bago tayo mag-street food trip, isa pang legendary din sa Boracay, isa pang must try, isa pang sinasabi nila na kulang ang Boracay trip mo pag hindi ka nakapag-garne, Jonas Fruit Shake. At ang paborito namin din banana choco peanut. Ari na ang legendary Jonas Fruit Shake din sa Boracay. Yan ay since 1983 pa. Dumami na mga dessert din sa mga shake sa Boracay ay kailangan kasama pa rin na rin sa listahan. Yan, tapos ang straw nila, edible yan. Parang gawa siya sa sa bigas. Yan. First sip. Thank you, Lord. Yung talagang banana, chocolate, saka peanut. Talagang bagay na magkakasama. Pero rin naman talagang banana choco peanut, marami na rin may tindang garne Pero iba talaga yung Jonas ang iniinom mo kasi institusyon na. Tapos kita mo yung beach, relaxed ka, nag-chill ka lang, tapos ari ang sinisip-sip mo. Ayos na ayos ang Boracay trip. Umaasa ako na magkaka-sunset maya-maya kasi nababawasan yung mga ulap Narinig na tayo sa pinaka-legendary na nagtitinda din ng ihaw-ihaw sa kanang Chori Burger. Ang claim niya, siya ang original na Chori Burger since 1988. Yan, iniihaw na. Barere yung chorizo, iihaw. Tapos yan, ibang ihaw-ihaw din sila. Ang pwesto na rin, yan, sa baba ng Sandbar Beach Club, malapit sa Free Willy Diving. Eto ang presyuhan yan, Chori Burger, single patty lang tayo, 80 pesos. Tapos pwede kang pumili ng sauce, original, sweet and spicy, or extra spicy. Yan, so nilagay na sa buwan, tapos nilagay na yung sauce. Anong sauce nga yung sinabi ko? Spicy? Yan, yun ang spicy. Yung, ayos na yan. Yan na, syempre, ako'y walang kasawa-sawa. Basta ako nag-Boracay, kailangan ako ay mag-Chori Burger, lalo na din sa Merli. Yan, chorizo, 2 piraso with spicy sauce, nice color. Tapos yung bun, grilled din yan. Kaya may texture yan, may lasa yan. First bite, thank you Lord. Una mong malalasahan, yung sweetness ng chorizo. Tapos yan, unti-unti sumisipa yung yung spicy sauce. So I highly recommend kung kaya niyo yung anghang kayo mag spicy sauce kasi bagay na bagay siya doon sa sweetness ng chorizo. Tapos maganda na gini-grill din nila yung bun kasi kaya nagdadagdag siya ng texture saka nagdadagdag ng flavor, smoky flavor. So more of a snack. Pag napadaan ka dito, bibili ka habang naglalakad-lakad ka. And again, tradition, legendary. Another must try din sa Boracay. Narinig tayo sa Island Chicken Inasal. Yan. Nasa Bacolod kami parang 2 months ago. Tapos bigla ko lang na-miss ang inasal. Saka rin na-try ko na parang mga 4 years ago at sobrang nasarapan ako din si Aisha na mahilig sa inasal, binibida ko sa kanya. Gusto niya matimusan. Inagahan namin dahil isa rin sa mga pinaka-popular na restaurant din sa Dimol. Kaya yan, early dinner tayo. Yan, parang naglulumila ang gagawa ng malupitang sausawan. At pag inasal, ang malupitang sausawan, yan ay kalamansi, tapos sinamak. Yan. Tapos with a ratio of 2:1, sinamak, tapos soy sauce. Yan. Na syempre masarap yan, manghang.
Tapos ang panulak sa Jadi na rin frozen calamansi. Sarap na rin yan. Lalo rin na ulanan, kailangan ng vitamin C. Asim. Kalamansi. Pero ang sarap. Ano lasa ng kalamansi? Kaya namin inagahan. Kita nyo yan. Puno na. At may mga dumadating pa. Yan, narina sa akin pa. Isol. At syempre, yung kansi. Wow. Looks good. Yan na, parang hindi lang galing Bacolod. Are, yung kanilang inasal. Yan. Try muna natin ang walang sausawan. Yan. Mukhang juicy rin naman. Nice color. First bite. Thank you, Lord. Sarap. Yung timpla niya, may mas konting tamis as compared sa mga natimusan namin doon sa Bacolod. Siyempre yan, lalagyan mo rin ng chicken oil yan. Yan ang nagpapasarap dyan. Tapos isasawsaw mo doon sa ginawa mong malupitang sausawan, masasarap yan. Tapos rin, nabawasan ko na. Binigyan ko ng aking family. Yung kansi, sabaw test. Yung asim niya, sakto-sakto lang. Hindi kasing asim nung na-try ko sa Aarons. Yun, grabe yung asim nun eh. Yan. Try natin yung laman. Malambot yung laman. Ari naman yung isol. Tulad dun sa Aidas, ito kasama rin yung pinaka-hips niya, pinaka-butt. Although mas malaki yun. Pero ito, try natin. Ganun din. May pagka-crunchy at malasa. Ito, kaya sikat tong island chicken kasi relatively affordable. Kasi nasa Boracay. Tapos ito, 200 plus, almost 300. May rice meal ka na, may inasal ka na. Kung may budget, dagdagan mo ng kansi. Kung aring kansi, mas maasim na kaunti, mas lalong sumarap. Pero aring inasal laang, sulit na. Another must try din sa Boracay. See you sa next one. Time check, 10 PM on a Friday. Buhay na buhay pa ang D-Mall. Tingnan natin kung bukas pa yung isa kong gustong kainan din yung medyo pagbabago na hindi ko pa natitimusan. Dini pala kami nag-i-stay sa The Tides Hotel, right in the heart of D-Mall. Kaya kung ang mga gusto nyong kainan nandini sa D-Mall or gusto nyo na you're in the middle of Boracay kasi station 2 siya, that's a good hotel to consider. Yan ang gusto ko subukan, Ube Mama, dini daw. Yun laang, sarado na. Kaya anhen, babalikan na lang bukas. Hindi, pwede nang hapyawan. Aray, bukas pa. Halo mango. Kaya magto 12 ounces na lang kami, hati na lang kami. Yan, dahil walang Ube Mama, dini tayo sa halo mango. Aray, na-try ko na rin dati. Ayos naman na rin. Lalo na kung mahilig ka sa mangga. Yan, patakan pang tutulog na lang, magpapanghimagas pa. First bite. Thank you, Lord. Ang tamis ng mangga. Tapos syempre, nandun yung artificial taste ng mango syrup. Although yung fresh mango, kina-counter naman niya. Nice. So kami matutulog na. Bukas, panibagong food trip. Kita tayo bukas. Good night. See you tomorrow. Finally, a sunny day in Boracay on our second day. Naku po, wag laang mababate. At din kami mag-aalmusal sa The Sunny Side Cafe. Din sa Station 1 location niyan. Napakaganda ng location right in front of the beach. Malapit laang sa Willis Rock. High tide ngayon, kahapon ay low tide. Sana tuloy-tuloy ang magandang panahon. Yan ang aking mag-ina. How are you enjoying your stay so far, baby, in Boracay? So hot. Ha? So hot. It's so hot. Dito sa Sunnyside Cafe, I highly recommend na agahan nyo. We arrive at around 7 AM kasi to talagang pinipilahan tong Sunnyside Cafe. Saka pag inagahan nyo, makakapwesto kayo doon sa second floor na napakaganda ang view. Yan, butit kasama ko ang aking kapatid. Sila na lang ni Aisha magbipicturan.
Hindi na mauutusan na picturean mo nga ako. Yan, na rin na yung order namin. Na rin yung aking champurado. Ang champurado din ay yan. May mangga galing Davao. Tapos ari yung roasty nila. Bali are parang hash brown. Bali potato fritters. Tapos yan may chorizo. And I think may poached egg din. Enjoy kayo? Sobrang enjoy. Yan. Ikaw, Miyaka? Joy? Sineri, syempre enjoy yan. Sagot ka daw. Yan, good morning from Boracay. Try na natin to habang crispy pa. So, try muna natin tong fritter. Yan. Tapos, a little bit of the sauce. Beautifully cooked. Kita nyo, napaka-moist pa. Tapos, may mga crispy parts. First bite. Thank you, Lord. Really crispy. Tapos yung potato mismo, medyo kulang pa sa alat. Pero kasi yan, may topping yan na yung chorizo. Yun ang magdadagdag ng alat dyan sa kanong konti tamis. Yun na ang hinahanap. Yan. Medyo na overcook lang ng konti yung yung poached egg. Not really sure if they're going for poached or soft boiled. Pero masarap naman ang egg. Masarap pa rin tulad ng dati. Ari naman yung champurado. Try natin yung wow. Kita nyo yung nagbubuo-buo yung tsokolate sa ibabaw. Try natin. Ayos ko yung champurado. Sweet, pero bittersweet ng konti. Tapos I think ito yung parang pinaka-milk nila. Try natin with the milk. Parang I'm tasting ice cream ng tunaw. Parang ganun yung lasa ng pinaka-milk na ginagamit nila. Tapos to, ang pampaalat kasi, di ba, ang champurado, nilalagyan natin ng tuyo, pampaalat. Ang pampaalat nila din ay yan, bacon. So, it should work kasi ang habol mo lang naman dyan, pampaalat, saka syempre, magdadagdag ng lutong. That works as well. Try nyo pag nagsampurado kayo sa bahay, samahan nyo ng bacon. Now, ano ngayon kung lalagyan ng prutas, mangga, matamis din? Let's see. Nagdagdag lang siya ng sweetness, pero sa topping lang, mas gusto ko yung bacon. Kasi gusto ko yung may contrast ng flavor. Saka syempre ng texture. Kaya pag samasamahin na natin, see you sa next stop natin. Ari daw ang best buffet din sa Boracay. Ang dami nagsasabi. Henan Crystal Sands. Kasi meron silang seafood buffet for dinner. So, yun yung presyo nila. So, ngayon ay Sabado. So, 1,199 net per person. Wala pang drinks yun na. Tubig lang yun. Okay lang naman, tubig lang kami. So, ang ginawa ko, pwede pala magpa-reserve. Pero, kailangan mo na magbayad to reserve your slot. So, kasi very popular itong buffet na to. Maganda na nagpa-reserve na kami. Hindi niya ako magse-celebrate ng aking birthday. Yun, katuwa ng mga turista. Nakapag-swimming na. Ayan, si Kamang yan. Hello! First bite. Enjoy. From Station 1, naglalakad tayo ngayon. Papunta tayo Station 3 para sa paborito ko na cafe din sa Boracay, ang Cafe Maruha. Yan, ari na tayo sa Cafe Maruha. Basta ako nag-Boracay sadya. Ako'y napunta din Dito, nag-aalmusal ako dati. Ang ino-order ko dito, yung mga smoothie bowl. Pero dahil kaka-breakfast lang natin, magkakapilan tayo. Mas maganda din Napaka-IG worthy rin. Yan. Meron din sa loob. Pero, meron din dito sa labas. Okay. Yan, ang mga mahihinang nilalang, mga binabanas. Nasa loob. Ari na ang aking kape, hindi pa nagkakape. Himatlo, ginari ang Americano with white cream foam. Yan, pero para matapang. Tapos merong konting sinful addition. First sip. Thank you, Lord. Wow, that is strong Americano. Which is what I like naman. Talagang gusto ko yung matapang na kape. Tapos yung foam, hindi naman niya inalis yung tapang nung parang binalanse lang niya.
Pagkatapos ito, meron tayong pupuntahan na unlimited scallops. Para sa akin na mahilig sa scallops, kaka-excite. Kita-kita tayo doon. For our lunch, nandini kami sa Ambassador Hotel. Ang ganda pala dini. Next time ko consider namin for our stay. Ang ganda location niya, dinila sa may Station 1, kita nyo. Talagang beachfront na beachfront. Tapos kaya dini kami kakain. Balita ko meron silang unlimited scallops na prepared in different ways. Kaya excited tayo dyan. Yan, ari ay pinunta natin dini. Unlimited scallops, open daily from 11 a.m. to 4 p.m. 1,100 pesos plus. Ari ang mga pagpipilian, ari ang mga luto, may mga sides pa. Kung mahilig ka sa scallops, ilista mo na ari sa Ambassador in Paradise. Yan, pag nasa Boracay sa Jagarde, dapat ang mga drinks, either smoothie or slushy. Ari ay banana ginger slush, kasi banana for potassium, tapos yung ginger, syempre, dakdak tayo ng dakdak din, ay salita ng salita. Para iba-iba. Habang hinihintay natin ang ating food, first sip. Thank you, Lord. More on the ginger flavor. Para kang umiinom ng refreshing na salabat. Yun na. Ito yung baked scallops with cheese. Wow, ang dami. Yan. Chili garlic, sir. Chili garlic. Chili garlic na scallops. Sorry, yung chili garlic scallops. Kita naman. And mag-garlic, saka chili. Ari naman yung baked with cheese. Tapos may mga side dishes yan. Ari grilled vegetables. You also have mashed potato, salad, and adobo rice. Tapos yan, may bread din. Yan, akipam. Nakakarami na rin. Yan, syempre pag nasa Boracay, masarap mag-seafood. At scallops, isa sa mga paborito ko sa Giant. Yan, try muna natin to. Baked scallops with cheese. First bite. Thank you, Lord. Wow. Yung scallops, sakto-sakto lang yung pagkakaluto. Yung malambot pero may pagka-konting chewy. Very satisfying. Tapos yung cheese niya, tama-tama yung alat. Tapos na rin naman, ito dito ako excited. Yan. So ito, chili garlic. Yan, tuluan. Nakakasamid. Tapos meron din siyang konting sweetness. Siguro may konting honey rin to. Tapos siya, may mashed potato na kasama. So ito naman, ang strategy din eh. So yan, suservan kayo ng initial plate. Tapos pag naubos nyo, order lang kayo pag luluto uli kayo. Isa pang masarap din sa Boracay, pag nasa beach ka, grilled vegetables. So may pangontra tayo. Between the two, ang hirap pumili between baked with cheese saka itong chili honey garlic. Buti na lang, pwede ka kumuha pareho. Kaya halin-hinan. Yun. Ginawa ng popcorn, halin-hinan na nga. So yan, may bread din sila. Tapos may butter sila. Tingin ko silang gumawa nito. So to meron silang compound butter. Silang gumawa nito. Zesty. Parang meron siguro to. Parang may orange ako na nalasahan. So ano pala siya? Orange honey butter. Kaya lasang orange. Tapos may sweetness din. Kina-counter yung pagka-asin ng orange. Tapos may natural sweetness din yung orange. Ang hirap din eh. Ang hirap tigilan. Okay lang. Only naman. Yan, babalikan natin ng Ubi Mama. Inagahan na natin. Baka mapagsarhan uli. Yan, bukas na bukas. From the makers of Coco Mama yan. Nagustuhan ko naman yung Coco Mama. In fact, that's my second favorite dessert din sa island. So, siguro masarap din naman na rin. So, ang Ubi Mama, yan ang mga sangkap. So, yan yung ubi ice cream. Vegan daw yan. Tapos nilalagyan. So parang halo-halo style. Yan ang cool dyan eh. Cool na topping. Ube pudding. You watch, you watch. Ayun no. Bangis. Medyo pricey pala siya. Pero kung masarap naman eh, lalong pagar ni mabanas. Yan na, pawisan na ang Tagalipa. Kailangan na ng
pampalamig at tari ang ating nakita para bago-bago naman. Yan, so ito, may ube ice cream, yan yung ube ice cream. Tapos are yung ube pudding. Yan, try natin. First bite. Thank you, Lord. Yung ano niya, yung ube ice cream, medyo light lang yung pagka-ube flavor. Tapos itong ube pudding, ito talaga yung lasang-lasa na ube. Tapos yan, meron ding palitaw balls, tuwan topping. Tapos may cornflakes for a crunchy texture. To, obviously, ang masasarapan lang din yung mga talaga may hilig sa ube. Kasi ubing-ube talaga yung lasa. Personally, mas gusto ko yung Coco Mama, pero this is also worth a try. Yan, for dinner, magbo-buffet tayo din sa Henan Crystal Sands, ari ay seafood buffet. Tapos pag nag-avail ka din yan, lalagyan ka ng bracelet. Kala mo yung mag-iikay laang. Let's go na meron. Yan, merong crabs, merong scallops, merong shrimp, tapos merong spicy ebi fry, kushiyaki. So ito parang Japanese station to. Ika teriyaki, spicy tuna strips. Wow, that looks good. Tapos nandito yung mga maki nila, mga rolls nila, iba't ibang klase. Tapos yung mga sashimi nila. Sa ngayon, tuna, but I think later magkakaroon ng salmon sashimi. Tapos meron din tuna ceviche, kinilaw. So din ay noodle soup station. So siguro ibibigay mo kung ano mga gusto mo na sa noodle soup mo. Kasi lalagay nila yan. And then tempura station, iba't ibang klase tempura. I'm seeing crab stick, carrots, fish. Tapos waiting tayo sa shrimp tempura. Tapos ito mga grilled. So may grilled fish, scallop skewer. Wow, sarap niyan. Grilled squid, that looks good. Shrimp skewers, baked scallops. So this is steamed crab. Ito meron tayong shrimp in chili garlic, salt and pepper calamari, scallop, gamba style, fried fish. Dami. Ooh, this looks good. Steamed na whole fish. Tapos yan, may steak din. So hindi naman puro seafood. Tapos merong roasted chicken. So ito carving station. Tapos dinner, there's salad. Tapos there's pizza. Tapos may nacho station. So make your own nachos. So may pork ribs. Tapos chicken feet. Ari yung mga dim sum. Maliit na siopaw, mga dim sum balls. Tapos Japanese siomai. And then syempre may rice. Tapos ito ay Mexican fried rice. Ito ay falafel, vegetable teppanyaki, pasta, Greek style na scallops pasta, tapos chicken buffalo parmigiana, and then sticky Chinese pork belly, tapos German style beef stew. Wow! Ayan, may canapé station din sila. Everything looks good, kuha na tayo. Grabe, napakasulit nito. Parang ito pa lang, siguro mga half of the price ng binayaran namin na per plate. Sa steak pa lang, panalo ka na eh. And considering hindi pa ako kumukuha ng talaga mga pangmalakasan nila na seafood. So I wanna try the steak first. Yeah, medyo marami akong kinuha na steak. First bite. Thank you, Lord. Wow. Malambot yung steak. Yung seasoning, siguro konti pang asin. Pero not to worry kasi meron naman talaga siyang siniserve na gravy. And panalo yung gravy niya. Medyo peppery ng konti. Tapos, inihaw na pusit. Wow. That is beautifully cooked. Ganda ng pagkakaluto, napakalambot. Tapos nicely seasoned. Alam mo yung parang mga grilled squid sa mga restaurant, parang ganun. And then, tempura. Yung tempura parang medyo maliliit lang. Tingnan natin ang lasa, kung ayos naman. Wow. Crunchy, nicely seasoned. Ito yata yung ano eh, yung spicy tuna strips. Wow, crispy. Tapos una mong matitikman, matamis. Yung anghang, hindi ganun ka-anghang. Konti lang. Tapos, rosa pork belly. Tasting the grilled squid sa pork belly, I have to commend them. Ang ganda nila magluto ng food. Hindi nagiging rubbery. Ang ganda ng pagkakaluto. Tender. And then ito yung steamed fish. Wow.
Ito palang first plate na to, masasabi ko na worth the hype ang buffet na to. Ito yung mga buffet na ano eh. Sabi mo, hindi ako magkakanin para masulit ko, pero ang sasarap kasi ng timpla ng ulam nila, mapapakanin ka talaga. Even yung German beef, wow, parang siyang caldereta, ganun. And then yung grilled fish, wow, ganun din, ganda rin pagkakaluto. Pero ito could use a dipping sauce na maanghang na toyo mansi. Can't wait for my next plate. Enjoy na enjoy ang aking anak sa ang aking parents. Ari ang kinuha ni Aisha. Yun si sashimi yun, saka si seafood. At syempre, makita ko lang ang masaya ang mga ay ayos na. Dahil, kamusta? Sarap. So, ito, kumuha tayo. Ito yung, yung chicken parmigiana. Try natin. Juicy chicken. Tapos, yung sauce na parang may ketchup flavor na konti. Yun ang nagbibigay ng sweetness. Tapos, konting-konting anghang. Tapos, ito yung fried fish. Parang pareho sila ng salsa. Meron din tayo. Calamari. Tingnan natin kung malambot yan. Dito masusubuan ang galing ng mga chef nila sa pagluluto. Try natin. Wow, that's perfectly cooked. Ito naman, shrimp. Maliliit lang yung shrimp nila. Parang doon sa tempura. Pero fresh na fresh. Ganda rin ang pagkakaluto. Tapos ito yung crab nila. Time to get our hands dirty. Maliliit lang yung crab, pero kita nyo, yan o, malaman naman. Yun. Yahan. Kahit maliit lang, kita nyo ang laman. Wow! So meaty. Ito, second plate pa lang. Sulit na. Anything from here on out, ay tubong-tubo na. Yan, try naman natin yung mga rolls nila. What that? Yung roll nila, typical of any buffet roll. Wow, sarap ng tuna sashimi. Ito yung tuna ceviche. Sabi ni Aisha, masarap daw. Wow! Maasim saka maanghang. Which means, ang sarap. Yan, ito yung mga naging paborito ko. Yung steak with the gravy, tapos yung steamed the whole fish, tapos yung grilled squid sa atong chili crabs. Ito yung birthday celebration ko with my family. Kasi birthday ko, June 20. Ngayon, June 22. Dito kami sa Boracay nag-birthday. And I can say, yung gastos ko dito, parang almost 7.2 for a 6. Sobrang sulit. Ari na paborito kong dessert din sa Isla, Ice Flakes. Sorry, yung pinaka-popular nila, yung mango. Ayan, so bali ito, shaved ice yan. So, hindi siya basta-basta shaved ice. Yan, may mango flavor na yan. First bite, thank you Lord. Sarap, very refreshing. Pero to, syempre, kulang pa sa lasa yan. Kaya dati ito sinuserve nila kasama na eh. Ngayon, hinihiwalay nila. Ayan. Lagay natin. So yan, condensed milk. Yan yung magdadagdag ng sweetness. Kasi ito, talagang kulang sa sweetness. Tapos lagyan din natin ng ito, yung fresh mango. Yan. Try muna natin yung condensed milk yan. Yun na. Sarap talaga nito. Tapos, lalagyan mo ng fresh mango, ice mix, condensed milk. Again, for me, best dessert in the island. Yan, last day din sa Boracay. Before we eat our brunch, bago mag-check out, one last look at the island. Napakaganda. Always a great feeling being here. We'll be back. Last meal namin din sa Boracay. One of our faves here sa Spice Bird. Ayan, nari yung mga best sellers nila. Ito yung piri-piri talaga yung binabalik-balikan namin dito. So si Aisha ay chicken, ako ay pork. So ito na lang, combination na lang yung orderin namin. Yan, ginigrill na yung mga manok saka yung pork. Kita nyo, ano naman yan, looks cooked already. So yan, ano na lang,
for texture and for color, and syempre more flavor. And mamaya it's gonna turn into a beautiful golden color. Ito yung order namin, pagsasaluhan namin ni Aisha. The combination platter, so merong chicken quarter, piri chicken, tapos pork belly yan with nice amount of meat, saka pat, may rice, tapos may salad, may corn, saka may bread, tapos yan may sauce, piri-piri sauce. More sauces, refillable yan. Yan, so try ko muna yung pork kasi yung pork yung kay Aisha talaga. Yan. Juicy. Then with the rice. First bite. Thank you, Lord. Explosion of flavors. Ang ganda ng pagkaka-grill. Yung pagkaka-grill niya, naging crispy na yung skin. Pero yung flavor niya, alam mo magbe-benefit pa sa sa sauce niya. Palagyan natin. That is spicy sauce. Kasi itong pork belly, yan. Iiwalay na natin. Try natin kung gaano ka-tender. Yan. Ito yung sinasabi ko na good amount of fat pero may meat din naman. Try natin without the sauce muna. Grabe yung taba, melts in my mouth. Tapos talagang yung hindi siya pinagdamutan ng spices. And then try natin with ito yung parang garlic nila. Sarap din. Pero yung piri-piri sauce talaga ang panalo dito. Can't go wrong with either pork or chicken. Pareho siyang masarap. If you eat both, I highly recommend mag-combination na lang kayo. Share it with a loved one. Panalo dito. Bago umuwi, punta muna ulit tayo ng beach for one last look din sa Boracay. Yan. Just to give you an idea kung anong lakaran na ginagawa namin din sa Boracay. Yun ang sikreto para makakain sa maraming kainan at makakain ng maraming maglakad din sa Boracay. At very relaxing naman maglakad din sa Boracay. Sa White Beach maglalakad. Yun nga lang, sadya nakakasakit ng paa. Pero buti na lang nakapag-footsies kami. Yan ang talagang sikat din sa Boracay when it comes to food spa. Meron silang branch din sa D-Mall na talaga namang laging may pila. Buti na lang may second branch nila sa The Shops at Station B. Nagpa-food spa kami, nagpa-reflexology kami. Grabe, sobrang relaxing. The best talaga when it comes to food spa, ang mga therapist ng footsies. Yun lang nakakakilite pero sobrang na-relax naman kami. So make sure sama nyo sa itinerary nyo pag nag-Boracay kayo ang footsies. So yun, ano sa mga food trip namin din sa Boracay ang naging paborito nyo? Let me know in the comments, or kung wala naman dito ang paborito nyo, let me know, pabalikan namin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.